Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, bawat sakit na pinagdaraanan natin ay may iba't ibang epekto sa atin. Binabago tayo ng mga ito. Ang mga pagbabagong yon ay pwedeng maganda o pwede rin namang hindi. Ako po si Kael, 28 years old, na taga Pampanga. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang automotive servicing specialist. Nagumpisa ako sa pagiging mekaniko hanggang sa na-promote at ngayon nga ay 5 branch ng kumpanya na ang hinahawakan ko. Natuklasan ko ang tungkol sa Dear MOR nang minsang naabutan kong nakikinig ang mga empleyado ng isa sa mga branch ng kumpanya na iniikutan ko. Nakahiligan ko na rin tuloy ang pakikinig hanggang sa heto na nga at ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. Popoy, masasabi kong isa ako sa mga lalaking todo kung magmahal. Kapag ka na-in-love ako ay ginagawa ko talaga ang lahat para maiparamdam sa taong mahal ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Isa sa mga babaeng minahal ko ng sobra ay si Eileen. Nakilala ko siya noong kakagraduate ko pa lamang sa vocational course na kinuha ko. Maganda si Eileen, Popoy. Malambing magsalita pero may pagkaastigin dahil mahilig din siyang magmaneho ng motor na kagaya ko. Magaling din si Eileen na makisama at napakabait pa. Nasa kanya siguro ang lahat ng katangian na makakapagpatibok ng puso ng kahit na sinong lalaki. Kaya pati tuloy yung best friend kong si Jimmy ay hindi napigilang mahulog ang loob kay Eileen. Isa si Jimmy sa naging pinakamalapit kong kaibigan, Popoy. Pareho kaming mahilig magmaneho at magbutingting ng mga motor namin. Kaya noong niyaya niya akong kumuha ng technical course na may kinalaman sa automotive, ay pumayag ako kaagad. Ang hindi namin inaasahan ay darating pala ang araw na masusubok ang pagiging magkaibigan naming dalawa. Oh, sa'yo to, Kael. Tagay! Salamat, pare. Alam nyo, kayong dalawa, hindi ko rin kayo maintindihan eh. Ganun na ba talaga kayo ka-close, ha? Na magkapareho na pati yung tipo nyo sa babae? Magkakagusto na lang kayo sa isang babae pa? O bakit? Kasalanan ba namin yun? Alam mo ang puso, pare, hindi natuturuan. Sus, bakit pare? Di bagay sa'yo, bakit pakinggan? Uy, grabe ka naman. Pero ito ha, seryosong tanong. Sino ba sa inyo na unang manligaw dyan kay Eileen? Ako? Tama, si Kael nga. Si Kael yung unang pumorma kay Eileen. Ay naman pala eh. Ba't hindi ka nalang nag-giveaway? Actually, mag-giveaway naman sana si Jimmy. Kaso ako yung pumigil sa kanya. Sabi ko, Tol, kung talagang gusto mo rin si Eileen, diligawan mo. Nasa sa kanya naman yun kung sino yung pipiliin niya, di ba? Sinabi mo yun? Oo, basta usapan namin ni Jimmy, walang sasama ang loob kapag nakapili na si Eileen. Sports lang, kumbaga. May the best man win, ganun. Ba, ano pa? Swerte din ni Eileen no? Pinagagawa ng dalawang nagagwapuha mga unggoy. Speaking of Eileen, mukhang kailangan ko ng mauna at may lakad pa kami bukas. May lakad kayo? Oo, Tol. Mag-i-stroll kami. Long ride daw. Ganun ba? Kaya naman eh. Maya ka na umuwi. Minsan lang tayo magkainuman Isibat ka pa na maaga. Ito na. Tagayan ka na si Jimmy. Ayan na. Tagay na. Alam nyo namang pagdating kay Eileen, hindi ako nakakatanggi. Pala to eh. Jimmy, sabi mo nga itong best friend mo? Oo nga tol, mamaya ka na muna umuwi. Kara muna ng motor mo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Bibili ako ng yelo. Wala nang lamig tong beer na iniinom natin eh. O sige. Iingatan mo lang ha. Sus, to naman, parang diskumpiyado pa sa akin. Ako nang bahala. Bad trip naman Ano kaya nangyari dito? Kainis! Mukhang mapupurnada pa yung lakad namin ni Eileen. Matawagan nga muna siya. Hello, Kael?
Hello Aileen, nakabihis ka na ba? Oo, ikaw ba? Nakabihis na rin, kaso ayaw mag-start ng motor ko eh. Ay, ganun? Kainis nga eh. Palagay mo, gaano kaya katagal? Hindi ko alam eh. Depende sa sira. Ganun ba? Kasi Kael, baka hindi na natin masulit yung pupuntahan natin kung hindi tayo makakaalis agad. Ganun ba? Paano kaya to? Okay lang naman sa akin kung next time na tayo lumakad eh. Okay lang sa'yo? Promise? Oo, promise, okay lang. Saka, sakto rin naman eh. Nandito si Jimmy, dumaan siya. Ha? Si Jimmy nandyan? Oo. Sabi niya, siya na lang daw sasama sa akin baka kasi hindi ka matuloy. Ano? Sinabi niya yun? Oo, sabi niya siya na lang daw sasama sa akin kasi baka hindi ka matuloy. Alam niyang posible na hindi ako matuloy? Oo, bakit? Hindi mo pa ba nasabi sa kanya? Hindi pa kami nag-uusap. Ganon? Ang galing namang manghula ni Jimmy. Pero siya yung huling gumamit ng motor ko kagabi. Ha? Ano ka mo, Kael? Sorry, hindi ko masyadong narinig. Wala naman. Di, paano yan? Next time na lang talaga tayo? Ganon na nga. Di bale, bawi na lang tayo sa susunod. Okay. Ingat kayo ha. Oo naman, huwag kang mag-alala. Ibibili ka na lang namin ng pasalubong. Kahit wag na, basta umuwi kayo ng ligtas, masaya na ako. Soon, may paganong banat pa. Siya, sige na Kael. Text na lang tayo pag nakauwi na kami. Okay, ingat kayo ha. Huwag mong kalimutang magdasal bago bumiyahe ha. Oo naman, sige na. Bye-bye na. Bye. Popoy, ganoon na nga ang naging usapan namin ni Jimmy. Pareho kaming manliligaw kay Aileen pero sa isang kondisyon. Walang samaan ng loob sakaling makapagdesisyon si Aileen kung sino sa amin ang sasagutin niya. Naging maayos sa mga unang araw at buwan ng panliligaw namin ni Jimmy. Pero kinalaunan ay unti-unti kong naramdaman ang panlalamang sa akin ng kaibigan ko. Kagaya na lamang noong minsang may ginawa siyang hindi maganda sa motor na gagamitin ko sana sa date namin ni Aileen. Wala naman akong ebidensya na siya nga ang may kasalanan kung bakit nangyari yon, pero malakas ang kutob ko na meron siyang kinalaman, Popoy. Pero kahit pa nga ganoon ay ipinagkibit balikat ko na lamang ang pangyayari. Tutal naman ay nararamdaman kong mas nagugustuhan ako ni Aileen. Oo, Popoy, malakas ang pakiramdam ko na sa aming dalawa ni Jimmy ay ako ang nakakaipon ng mas maraming pogi points kay Aileen. Bukod kasi sa ako yung may trabaho, ay ako rin yung palaging nakakausap ni Aileen sa text at sa mga tawag. Walang gabi na hindi siya nagsasabi sa akin ng good night at walang umaga na hindi rin siya nagte-text sa akin na una kong nababasa. Maayos ang lahat sa aming dalawa ni Aileen, Popoy. Kaya buong buo ang pag-asa kong sa bandang huli ay ako ang pipiliin niya. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Iaalay ko sa'yo. Yun! Gwapo na. Mabango na rin. Pwedeng-pwede nang pumasyal kay Aileen, my loves. Aba, mukhang may importanteng lakad ka ngayon ah. Bihis na bihis at mukhang pinampaligo mo pa yata yung pabango mo. Diyan lang po kila Aileen, Nay. Kila Aileen, ba't para kang a-attend ang party sa forma mo? Nay, syempre si Aileen yun eh. Mukhang in love ka talaga dyan kay Aileen, no? Alam mo, ganyan-ganyan din ang papa mo nung nanliligaw pa sa akin. Aba kanino pa po ba ako magmamana, di ba? Matanong nga kita, ano na bang lagay niyo nung Aileen na yon? Hindi ka pa ba sinasagot? Hindi pa, Nay, pero nararamdaman ko na malapit niya na akong sagutin. Paano mo naman nasabi? Basta nararamdaman ko lang. Kasi alam niyo yun, Nay, ang ganda ng lahat ng nangyayari sa inyo. Halos lahat ng bagay na pagkakasunduan nyo. Tapos sweet kayo sa isa't isa. I love you na nga lang talaga yung kulang, Nay. Di ayos kung ganon. Ngayon pa lang masaya na ako para sa'yo, anak. Sige po, Nay. Mauna na po ako. Pag may magtanong po kung magbubukas yung talyer, pakisabi na lang, hindi po muna. Siya, sige. Mag-iingat ka. Opo.
Sigurado ako magugustuhan ni Eileen tong donut na dala ko. Sana nandyan siya ngayon. Eileen? Eileen, si Kyle to. Eileen? Uy, Kael, nandyan ka pala. Hindi ka nagsabi na pupunta ka. Buti sakto yung dating namin ni Jimmy. Surprise sana eh. Basta, tol. Ayos lang. Eileen, para sa'yo nga pala oh. Wow, donuts! Oo, sana magustuhan mo. Thank you, Kael ha. Kaso hindi ko matatanggap to eh. Ha? Bakit naman? Di ba paborito mo ang donut? Kasi, paano ko ba sasabihin? Babe, okay ka lang? Sigurado naman ako matatanggap ni Kyle yun eh. Ano? Babe? Oo, tol. Bale, kami na ni Eileen. Shota ko na siya. Okay. Kailan pa? Kagabi lang, Kael. Bali ngayon yung first date namin bilang mag-girlfriend-boyfriend. Kael, sorry ah. Alam ko marami ka na ring binigay na time at effort. Kaso si Jimmy talaga yung pinili ng puso ko eh. Sana maintindihan mo. Ha? Oo naman. Naiintindihan ko. Congrats. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat. At sana hindi masira yung pagkakaibigan niyo ni Jimmy. Oo naman, no? Yun naman talaga yung usapan namin eh. Kung sino man yung piliin mo, walang samaan ng loob. Dapat magkaibigan pa rin kami. Napaka-understanding mo talaga. Di bale, sigurado ako makakahanap ka rin ng babae na mamahalin ka. At kung sino man yung babaeng yun, napakaswerte niya sa'yo. So, paano? Mauna na ako ha. Baka nakakaabala na ako sa moment nyo eh. Sige, ingat ka, Kael. Sige, tol. Ingat ha. Salamat. Bye-bye. Kael. Ano yun? May nakalimutan ka pa bang sabihin? Friends pa rin tayo, ha? Friends. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya. Popoy, isa na siguro yon sa pinakamasakit na sorpresa na dumating sa buhay ko. Magkaiba kasi yung inasahan ko at yung totoong nangyari. Expectation versus reality, sabi nga nila. Siguro may mali din ako dahil masyado akong umasa na magiging pabor sa akin ang resulta ng panliligaw ko kay Eileen. Nakalimutan kong ihanda ang sarili ko sa posibilidad na si Jimmy pa rin ang piliin niya at ako ang maisa-isang tabi. Sinasabi ko sa kanila na ayos lang sa akin na nangyari pero ang totoo ay sobra akong nasaktan. At kinailangan kong itago ang sakit na yon dahil ayaw kong isipin nila na dinamdam ko ang aking pagkatalo. Ayaw kong ipakita sa kanila na isa akong talunan. Pero kagaya nga ng sinabi ko, Popoy, kaya tayong baguhin ng isang masakit na karanasan. At sa kaso ko ay magandang naidulot ng sakit na yon. Sa kagustuhan ko kasing iwasan na makita sila Eileen at Jimmy na masayang magkasama, ay nagdesisyon akong mag-apply sa mga malalaking auto company sa Makati. Natanggap naman ako at doon nagumpisa ang magandang takbo ng buhay ko. Nakapag-ipon ako ng pera hanggang sa napaganda ko ang maliit na talyer namin na ngayon ay isa ng car supply shop. Epektibo naman ang ginawa kong pag-iwas dahil wala na akong naging balita pa mula kina Eileen at Jimmy maliban na lamang noong nagpakasal na nga sila. Ako naman ay nagkaroon din ng ilang girlfriend pero hindi ko nakakatuluyan ang kahit na sino sa kanila dahil nauuwi rin ang lahat sa breakup. Kaya mas lalo akong nag-focus sa trabaho at sa pamilya na lamang muna.
Sa wakas makakauwi na rin. Ang dami ko rin napuntahang branch ngayon ah. Oh, si Nanay. Hello, Nay? Hello, Kael anak. Uuwi ka ba ngayon? Opo, Nay. Heto nga po, nagsasara na ako ng opisina. Mga anong oras ka kaya makakarating? Baka naman gabihin ka masyado. Dadaan lang po ako sa dorm para kumuha ng mga gamit tapos babiyahin na po ako. Okay, sige. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Sige na po, babay na po. Okay, sige. Bye-bye. Si Nanay talaga. Oh, si Aileen naman ngayon. Hello? Aileen? Hello, Kael. Kumusta? Ba't ang lungkot naman ng boses mo? May ginawa na naman si Jimmy, no? Nag-away na naman kami. Ano pa nga bang bago? Nakakapagod na rin, Kael. Gusto ko nang kumawala sa sitwasyon ko. Ikaw kasi. Kung ako sana yung pinili mo nun, di sana hindi sumasakit ng ganyan yung ulo mo ngayon. Joke! Pinapatawa lang kita. Parang ang bigat-bigat kasi ng timpla mo eh. Sorry kung naabala pa kita. Gusto ko lang nang makakausap kahit saglit lang. Sus, wala yun. Pero teka lang, Aileen ha. Uwi muna ako sa dorm. Pagdating ko doon, tatawagan na lang kita ulit. Ayos lang ba? Ha? O sige. Nagmumotor ka pa rin ba? Oo eh. Sige, ingat ka ha. Oo naman. Para sa'yo. Joke ulit! O sige na, babay na. Mamaya na lang ulit. Puro kakalokohan. Sige na, bye-bye. Kael anak! May customer yata sa shop. Pakitignan mo nga saglit. Oo? Ano po yun, Nay? Ang sabi ko, may customer sa shop. Tignan mo muna. Sige po. Ano po yung kay... Aileen? Hi. Hi, may ipapaayos ka ba? Wala naman. Pero bibilhin meron. O sige, ano yun? Actually, nagka-canvas pa lang ako eh. Kasi parang gusto daw palagyan ni Jimmy ng LED light yung motor niya. Oh, Meron okay. ba kayo nun? Oo naman, meron kami dito nun. Depende kung ano yung gusto niya. Meron kami ng projector type, meron kaming flood type, tapos may iba-ibang kulay din yan. Sinabi ba niya sa'yo kung ano yung gusto niya? Saglit lang kukunin ko yung mga sample Kael, para wag makita. Ha? Wag na? Hindi ka na bibili? Wala naman talaga akong balak bumili. Ikaw talaga yung sadya ko. Ako? Pwede ka bang makausap? O sige. Tara. Pasok ka sa loob. Salamat. Upo ka. Saglit lang Magtitimpla lang ako ng juice. Kael, wag na. Hindi rin ako magtatagal. Aileen, may pasa ka sa braso. Na paano yan? Sinasaktan ka ba ni Jimmy? Wala pa nga yan kumpara sa mga pasakit na binigay niya sa akin. Aileen, hindi na basta-basta yan. Hindi naman sa nangihimasok ako pero baka kailangan mo nang gawan ng legal na aksyon yan. Matagal ko nang balak gawin yan. Wala Siguro ito talaga yung napala ko sa paggawa ng maling desisyon noon. Kung bakit kasi si Jimmy pa yung pinakasalan ko Nasaan siya ngayon? Ewan ko. Umalis kaninang umaga Dala-dala yung motor niya. Alam mo, Kael, minsan napapaisip ako. Ano kaya kung ikaw yung pinili ko noon? Siguro hindi ako mamomroblema ng ganito, no? Aileen, matagal na panahon na yun. Wala na ring sense kung pagsisisihan pa ang lahat. Kung pwede ko nga lang hiwalayin si Jimmy, gagawin ko Kung pwede lang, ikaw na lang sana yung pinakasalan ko. Halika nga dito. Magiging maayos din ang lahat, okay? Malalampasan mo rin lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Kael, kung sakaling iwanan ko si Jimmy at sumama ako sa'yo, tatanggapin mo ba ako? May tumatawag yata sa phone mo. Baka importante yan. Hello? Opo, ito nga po. Po? Sige po, pupunta na ako kaagad. Sang ospital po ba siya dinala? Sige po, ngayon mismo. Pupunta na po ako. Aileen, bakit? Anong meron? Si Jimmy, na-aksidente raw. Malubha raw yung lagay. Ano? Kael, sumahan mo ko please. Puntahan natin siya. Sige. Teka, hanapin ko lang yung susi ng motor. Diyan ka lang.
Popoy, oo. Nagkatuluyan nga sina Aileen at Jimmy pero hindi naging masaya ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Naging issue sa kanila ang mga bisyo ni Jimmy hanggang sa umabot sa puntong nasasaktan na niya ng pisikal si Aileen. At sa tuwing walang ibang matakbuhan si Aileen para maglabas ng sama ng loob, ay ako ang tinatawagan niya. Ako ang nagsilbing tagapakinig at tagapayo niya sa tuwing hindi na niya alam ang gagawin. Minsan tuloy ay napapaisip na lang ako, Popoy. Bakit kaya ganoon? Yung taong hiniling mo na makasama mo habang buhay ay kapiling ng iba, pero hindi naman siya nabibigyan ng halaga. Sabi nga sa kanta ay binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Pero wala naman akong ibang magawa kundi ang tanggapin na lamang ang naging kapalaran naming lahat. Ang mahalaga ay nandito pa rin ako para sa kanila. Handang makinig at tumulong kung sakaling kailanganin nila ako. Na sa kabila ng sakit na naranasan ko ay wala akong ibang hinangad kundi ang makabubuti para sa mga taong mahalaga sa akin. Popoy, hindi maganda ang naging epekto kay Jimmy ng aksidenteng kinasangkutan niya. Napuruhan si Jimmy sa ulo at hindi na ulit nagkamalay pa at tuluyan nang na-comatose. Buwan ang ginugol niya sa ospital at habang nakakonfine siya ay walang ibang nag-alaga sa kanya kundi si Aileen. Sa kabila ng mga problema at pasakit na ibinigay ni Jimmy sa kanya ay ginampanan pa rin ni Aileen ang pagiging asawa. At ako naman ay nandito pa rin handang umalalay kung kinakailangan. Naging mabigat para kay Aileen ang mga unang araw ni Jimmy sa ospital, Popoy. Araw-araw talaga siyang umiiyak at gabi-gabi rin siyang napupuyat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi niya iniwanan ang kanyang asawa. Hindi ko tuloy maiwasan ang lalong mainggit kay Jimmy. Na oo, nakaratay nga siya sa higaan, hindi makakilos, hindi makapagsalita, pero meron naman siyang asawang handang ialay ang lahat ng panahon para sa kanya. Meron siya nang wala ako. At yun ay si Aileen, ang babaeng minsan kong pinangarap na maangkin. Hello, Lynn. Matagal ka pa? Oo. Nakasakay na ako ng jeep papunta dyan. Okay. Ingat ka. Salamat. Sige na, bye-bye na. Kita na lang tayo mamaya. Sige, bye. Doc, good morning po. Good morning din po. Kayo po ba ang mag-uuwi sa pasyente? Opo, parang gano'n na nga. Pero paparating na rin po yung asawa niya para ayusin yung mga dapat ayusin. Hihintayin po ba natin siya para pirmahan ang mga kailangang pirmahan? Opo. Okay. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Kaibigan po. Kaibigan matalik. Medyo maselan ho ang kondisyon ng pasyente. Kailangan po niya ng tutok na pag-aalaga. Baka iuwi po muna namin siya sa pamilya niya para makatulong din po sila sa pag-aalaga sa kanya. Mabuti naman po kung ganon. Basta ang may papayo ko lang, kausapin niyo lang po siya ng kausapin. Makakatulong po yon sa paggaling niya. Kahit hindi po siya nagre-react, aware naman po siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Ganun po ba? Sige po, salamat po sa payo. At hanggat maaari po sana, iwasan natin na makakita o makarinig siya ng kahit na anong pwede niyang ika-stress. Okay po, makakaasa po kayo. Pero syempre, kailangang tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom niya ng gamot. Opo. Maiwan ko na po muna kayo. Hintayin na lang po namin yung pipirma sa mga document na kailangang pirmahan. Sige po, Doc. Salamat po. Pwede na muna siguro yan. Nakakapanibago pa rin palang makita si Jimmy ng ganito. Kael, kumain ka na ba? Tara, sabay na tayo. Teka, ihahanda ko lang yung mga plato. Aileen, bakit dito mo pa inuwi si Jimmy? Dahil dito ang bahay namin. Alam ko, pero akala ko ba doon mo siya dadalhin sa pamilya niya? Nagbago na isip ko eh. Ganon? Ganon kabilis nagbago yung isip mo? Nakalimutan mo na ba na hindi siya naging mabuting asawa sa'yo? Hindi niya deserve yung pag-aalaga mo. Alam ko. Oo, masama ang loob ko kay Jimmy. Dahil sa tagal naming mag-asawa.
Puro pasakit lang ang binigay niya sa akin. Pero hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang talikuran yung obligasyon ko sa kanya. Asawa ko pa rin naman siya. Sa papel, oo. Aileen, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Meron ka namang option. Pwede mong ipaalaga si Jimmy sa pamilya niya. Dalawin mo na lang siya ng madalas doon kung gusto mo. Ayoko may masabi sa akin ng pamilya ni Jimmy. Ang buong akala nila, mabuting asawa siya sa akin. Kaya ano na lang iisipin nila kung bigla ko siyang bibitawan. Eh di oras na para sabihin mo sa kanila yung totoo. Sabihin mo sa kanila lahat ng pagpapahirap at pananakit ni Jimmy sa'yo. Sana nga ganun kadali yun, Kael. Sana ganun lang kadali na paniwalain sila na hindi naging mabuting asawa sa akin si Jimmy. Matagal ko nang gustong gawin yan. Ilang beses ko nang sinubukan pero wala eh. Walang nangyari. Kaya please lang, huwag mo na akong pangunahan sa desisyon ko, okay? Okay. Gulong-gulo na ako eh. Huwag ka nang dumagdag. Okay, sorry. Hindi ko naman gustong guluhin ka eh. Ayoko lang naman kasing nakikita na nagdudusa ka ng dahil kay Jimmy. Tignan mo nga oh. Hirap na hirap ka na sa sitwasyon mo. Wala na ngang ginawang mabuti sa'yo yung asawa mo. Binigyan ka pa ng napakabigat na pasanin ngayon. Kaya nga, Kael. Kanamay ang kailangan ko ngayon. Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko pa lahat ng nangyayari sa akin ngayon eh. Hirap na ako. Shh, okay lang yan. Malalampasan mo rin lahat ng to. Huwag kang mag-alala. Hindi mo to aharapin na mag-isa. Sasamahan kita. Ako ang magiging karamay mo. Popoy, para akong paulit-ulit na nasasaktan sa tuwing nakikita kong nahihirapan si Aileen sa kalagayan niya. Alam kong sinusubukan niya lang na maging matatag pero sa loob-loob niya ay gusto niya na ring sumuko. Kung naagaw lang ang pabigat na dinadala natin, malamang ay matagal ko nang inagaw kay Aileen. Pero hindi. Ang kaya ko lang gawin ay ang damayan siya at ang tulungan. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay alam kong mababawasan ang bigat na dinadala niya. Naging madalas ang pag-uwi ko sa Pampanga, Popoy. Kung dati-rati ay 2 beses sa isang buwan lang ako kung umuwi, ngayon ay tuwing weekends na. Minsan nga ay sinisingit ko pang umuwi saglit tuwing Miyerkules. Total naman ay may motor ako at madali lang naman para sa akin ang bumalik agad ng Maynila. Siniguro kong may nakakaramay si Aileen sa pag-aalaga sa asawa niyang si Jimmy. Siniguro kong hindi siya mawawala ng matatakbuhan o malalapitan. Na nandito lamang ako sa tuwing hindi na niya alam ang gagawin niya. Gusto kong alam niya na nandito lang ako bilang isang kaibigan kahit ang totoo ay unti-unti nang nanunumbalik ang pagtingin ko sa kanya. Nakala ko ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Uy, Kael, sabi na nga ba, motor mo yung narinig kong dumating eh. Kumusta? Heto, medyo pagod. Naglinis kasi ako ng bahay eh. Kumain ka na ba? Magsasaing pa lang ako eh. Dito ka na maghapunan. O sige, sakto may dala akong ulam. Nako, buti na lang. Akin na at nang maisaling ko na sa lagayan. Si Jimmy, kumusta? Ay, ayun, nasa kwarto. Bumili pala ako ng mga gamot niya. Teka, kukunin ko lang sa bag. Kael, dapat hindi ka na bumili. May mga gamot pa naman siya dyan eh. Makabawas naman kahit papano sa mga gastusin mo. Ayos lang. May natira pa naman sa savings namin eh. Pero paubos na. Tapos pag ubos na saan ka kukuha ng panggastos nyo araw-araw? Aileen, hayaan mo na lang akong tulungan ka. Hindi na rin naman ibang tao si Jimmy sa akin eh. Nakakahiya na rin sa'yo eh. Ang dami mo nang inilabas na pera para sa amin. Tapos palagi ka pang nandito. Pati yung oras na dapat nandun ka sa pamilya mo, naaagaw pa namin ni Jimmy. Ay nako, eto na naman tayo. Diba nga sabi ko sa'yo, sasamahan kita hanggang sa malampasan mo yung problema mo. Dadamayan kita. Kaya wag mo na akong pigilan sa ginagawa kong pagtulong sa'yo, okay? Salamat talaga, Kael ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala yun. Alam mo namang lahat kaya kong gawin para sa'yo eh. Ibang-iba ka talaga kay Jimmy. Magkasalungat kayo ng ugali eh. Sana pala ikaw na lang yung pinili ko noon. Hindi pa naman huli ang lahat, Aileen eh. Kael, alam mo namang hindi pwede, di ba? Hindi ngayon yung tamang panahon para isipin natin ang tungkol dyan. Alam ko, kaya nga nandito lang ako eh. Tinutulungan ka para pag gumaling na si Jimmy, maging handa ka na, maging ready ka na ako naman yung piliin mo. Ay, hindi ko alam, Kael. Hindi ko maipapangako sa'yo yan.
Ang gulo pa kasi ng sitwasyon eh. Sobrang naguguluhan ako sa lahat ng nangyayari. Pero anong sinasabi ng puso mo? Aileen, pakinggan mo lang yung puso mo. Kasi ako dinig na dinig ko. Ramdam na ramdam ko na mahal mo rin ako. Aileen, may pagkakataon ka pa para itama yung naging maling desisyon mo nun. At ngayon yung tamang panahon, hindi ka na mahahadlangan ni Jimmy sa gusto mong gawin. Marami ka nang naging sakripisyo para sa kanya. Oras naman para piliin mo kung saan ka sasaya. Kael! Sabihin mo sa akin, anong naramdaman mo? Aileen, kahit ngayon lang maging tapat ka naman sa nararamdaman mo. Kael, sandali. Hindi ko alam kung tama tong ginagawa natin. Aileen, wala nang mas tatama pa sa pagsunod sa nararamdaman mo. Alam kong ito rin yung gusto mo, ito yung gusto natin. Aileen, kahit ngayon lang sundin natin yung mga puso natin. Mahal na mahal kita, Aileen. Kahit kailan hindi kita nakalimutan. Hindi ka nawala sa isip ko. Mahal din kita, Kael. Salamat at hindi mo ko iniwan. Mangako ka sa akin na dito ka lang. Oo, Aileen. Pangako dito lang ako. Hindi kita iiwanan. Popoy, pagkatapos ng ilang taong paglimot ko sa nararamdaman ko kay Aileen, ay hindi ko inaasang manunumbalik pa ang lahat kung papaanong nahulog ang loob ko sa kanya noon dahil sa magagandang katangian niya. Ay doble pa yata ngayon dahil nakita ko kung papaano siyang magmahal, kung papaano siyang mag-alaga. Hindi ko tuloy napigilang humiling na sana ako naman ang mahalin ni Aileen. Tuluyan akong bumigay at nahulog na ulit sa kanya. Mabuti na lamang at sa pagkakataong ito ay pareho na kami ng nararamdaman. Yun nga lang ay may humahadlang pa rin sa aming dalawa. At yun ay ang pangako na binitiwan nila Aileen at Jimmy sa kanilang kasal. Ang kasunduan na nagsasabing walang kahit na ano o sino ang pwedeng makapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Kaya heto ako, Popoy, talunan pa rin. Nasa akin na lahat ng alas pero ako pa rin ang olats. Sa puntong iyon, Popoy, hindi ko na naiwasan ang magalit kay Jimmy. Siya na nga yung walang ginawang tama pero nasa kanya pa rin ang atensyon at ang oras ni Aileen. Nakaratay na nga siya sa higaan pero nagagawa niya pa ring pigilan si Aileen sa kung anuman ang gusto niyang gawin. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko na nakatali pa rin si Aileen sa kanya. Gusto kong maramdaman din ni Jimmy ang lahat ng sakit na idinulot niya sa amin. Ayokong matapos ang lahat ng hindi man lang nararanasan ni Jimmy ang magdusa na kagaya ng nararanasan namin ni Aileen. Kaya isang masamang bagay ang naisipan kong gawin. Hayan, konti na lang at matatapos ko ng punasan ng katawan mo. Oh, mahal. Anong meron at bigla ka na lang yumayakap? Wala naman. Namiss ko lang lumambing sa'yo. Ang bango-bango talaga ng mahal ko. Ano pa? Hindi pa nga ako nakakaligo eh. At saka, inaasikaso ko pa si Jimmy Mamaya na yan, mahal. At saka, hindi mo na kailangan mag-shower. Kasi para sa akin, palagi ka mabango. Sus, ng bola pa. O hindi Hindi pambobola yon. Mahal, teka. Nakikita tayo ni Jimmy Hayaan mo siya. Hindi naman siya makakapag-react eh. At saka, sabik na kaya ako sa'yo. Mahal, wait lang. Ano? Sigurado ka bang gagawin natin sa harap ni Jimmy to? Bakit? Gusto mo ba ng privacy? Ikaw talaga Gusto mo yung nasosolo mo ako Kaya lang, di ba, sabi ng doktor bawal sa kanya yung nakakakita ng pwedeng ika-stress niya. Hindi yan. Mukhang hindi naman niya tayo nakikita eh. Mahal, narinig mo yun?
Si Jimmy, parang nagsalita siya. Hayaan mo siya, ituloy na natin. Mahal, teka lang. Malito eh. Di ba sabi ng doktor, alam ni Jimmy yung nangyayari sa paligid niya? Baka makasama sa kanya to. Yun nga yung maganda dun eh, di ba? Nakikita niya na aakin ka na masaya ka na sa iba, na hindi miserable yung buhay mo nang wala siya. Pero hindi ba makakasama yun sa kanya? Aileen, tandaan mo, ilang beses ka nang pinahirapan at sinaktan ng lalaki na yan. Panahon na para siya naman yung makaramdam ng sakit na dati niyang pinaramdam sa'yo. Pero mahal... Tandaan mo kung ilang beses kang umiyak ng dahil sa kanya at kung bakit hindi mo magawang maging malaya ngayon. Puro bigat at pasakit lang ang binigay niya sa'yo, Aileen. Hindi niya deserve ang awa mo. Popoy, alam kong kasusuklaman ninyo ang ginawa ko. Sinamantala ko ang pagkakataon para makapaghigante kay Jimmy. Pinaparusahan ko ang taong walang kalaban-laban. Yun na lang kasi ang alam kong paraan para kahit papaano ay maibalik sa kanya ang lahat ng pasakit na ibinigay niya sa amin ni Aileen. Sa tuwing naalala ko ang sinabi ng doktor na nakikita at naririnig ni Jimmy ang mga nasa paligid niya, ay naiisip kong gumawa ng alam kong makakasakit sa kanya. Minsan nga ay kinakausap ko pa siya ng diretsyo at pinagtatawanan. May mga pagkakataon din na bigla na lang tutulo ang luha ni Jimmy at ang luha na yun, Popoy, ang nagpapasaya sa akin. Alam ni Aileen ang lahat ng tungkol dito. Kasabwat ko na siya sa paggante kay Jimmy. Siguro nga ganoon na kami kasama. Ganoon kami binago ng lahat ng sakit na naranasan namin. Hanggang ngayon, Popoy, ay itinatago pa rin namin ni Aileen ang relasyon naming dalawa. Ang akala ng mga tao sa paligid namin ay dinadamayan ko lamang sila ni Jimmy bilang isang kaibigan. Pero sa tuwing isasarado namin ang pintuan ng bahay nila at kaming tatlo na lamang ang nasa loob, ay para na rin naming ikinandado sa loob ang lahat ng mga madidilim na sikreto namin ni Aileen. Puno ng kasamaan, puno ng paghihiganti. Alam kong hindi ako magandang halimbawa sa marami sa mga tagapakinig ninyo, Popoy, pero sana ay ikaw na ang bahalang maghatid sa kanila ng tamang aral, ng bagay at paliwanag na hindi ako dapat pamarisan. Hindi ko dapat inilagay sa mga kamay ko ang paghihigante, lalo na sa taong walang kakayahan para lumaban. Hanggang dito na lamang, Popoy, at maraming salamat kung sakaling mapili ninyong i-ere itong kwento kong ito. Sana ay marami pang pagpapala ang iganti ng langit sa napakaganda ninyong programang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Kael. At yan na nga po ang pagtatapos ng wow, nakakainis, nakakagalit na kwentong ito, no, na ibinahagi ng ating letter sender na si Kael. Siguro
Okay lang, ano? Okay lang kaya Kael na magalit tayo sa kanya. Pero sabi ko nga, ito ang itinuturo ng mga storya, ng mga kwento na ipinapadala at pinagkakatiwala nyo sa amin dito sa MOR. Diba? Ito ay lahat para magbigay ng leksyon. Hindi lahat dito ay papogi, hindi lahat paganda, hindi lahat success story. Yung iba ay, sabi ko nga, very brave, ano, na iibahagi sa atin yung kanilang kahindik-hindik, kasuklam-suklam, hindi katanggap-tanggap na ginawa sa kanilang kapwa, no, to serve as a lesson to hanggang sa marami nating mga naaabot, ano, ng programang ito. At itong si Kael is one of those people na mas pinili na sige, magalit kayo sa akin dahil nakakagalit talaga yung inuugali ko at yung ginagawa ko. Ang gusto ko lang dito, Kael, ano, ay sana, hopefully, and I'm praying na tinigil nyo na ni Eileen. Kumuha ka pa talaga ng accessory to the crime, ano? Kaya kumuha ka pa talaga ng kasabwat sa ginagawa mo. Naghanap ka pa ng damay at pumayag din naman si Eileen. 'Di ba, na babuyin, kawalan ng respeto, saktan, kung ano man ang gusto nyo talaga at paghigantihan nga. Bottom line, ang isang taong wala ng kalaban-laban na si Jimmy. Ayan, alam mo, sana ano, dahil sabi mo nga maling halimbawa ito para sa mga nakararami, and I hope dahil sa na-realize mo yan, sana ay binabago mo na. Sana ay ginagawa mo ng paraan. Huwag mong panindigan. May mga bagay na hindi dapat pinaninindigan, lalo na at alam mo nang mali. Ayan ha, huwag kayo maniniwala dun sa mga tao, wala namang paninindigan yan eh. Hindi, may mga bagay talaga na kapag ka alam mo na mali, malinaw sa'yo na mali, yung ginagawa mo, nakakasakit ka at meron ka nasasagasaan, you should stop doing it. Diba? Hindi ka wala ng paninindigan yun. Pagiging malawak ng pangunawa ang tawag sa ganun. Pagiging matalino yun, pagiging makatao kapag ka ganun. Kapag ka alam mong mali, kapag ka alam mong dulot lang ng paghihigante, you better stop. Okay? What you're doing, you better stop hurting people. 'Di ba? Bringing them down to their knees, 'di ba? 'Di ba, yung mga masasaklap na gagawin mo sa kanila just so makapaghiganti ka nang dahil sa galit mo. 'Di ba? Kapag ka wala na sa lugar, you better stop. 'Di ba? Kaya sana, ano, I hope and I pray, Kael, na tinigilan nyo na ito ni Eileen, yung ginagawa ninyo kay Jimmy, kasi magiging walang sense itong sulat mo sa amin, yung pagbabahagi mong ito na sana wala nang tumulad sa akin, kung ikaw mismo ay binibigyan mo pa rin ng approval yung sarili mo na gawin yan kasi nandyan ka na. 'Di ba? Do you really accept na ganyang kakasamang tao, na ganyang ka walang kaluluwa at walang konsensya, at idinamay mo pa si Eileen at that nang dahil sa nasaktan kayo noon? No. 'Di ba, sabi ko nga kanina, bago pa tayo mag-umpisa ng programa, para sa mga taong mapaghiganti, 'di ba? Huwag kayong maghihigante hangga't maaari. You find it, please pray for the wisdom, ano, yung pangunawa at yung strength to forgive. 'Di ba? To forget, talagang it'll take time to forget yung mga masasamang nagawa sa atin ng ibang mga tao. But to forgive, you don't say you've forgiven somebody if you really don't. 'Di ba? Huwag kayong magpapatawad kunyari dahil pinangahawakan ng mga tao ang inyong mga salita. Oo, pero kapag ka pinatawad mo kuno tapos gagantihan mo, dahil 'yun ang nangyari din sa iyo, Kael, ano, na sige na, pinatawad ko na, pinalampas ko na, pero nabigyan ka ng opportunity to be close again kay Eileen. Ayan, sabihin na natin, ano, in layman's term, kanto term, tinarantado mo na ng husto yung kaibigan mo. 'Di ba? At ganito na lang 'yan. Ilagay mo yung sarili mo dun sa kalagayan niya. Walang kalaban-laban, binabastos ka. Oo, hindi mo ba naisip na alam niya yung kanyang mga pagkukulang, na na-realize niya yun bago mo pa inisip yun? Alam niya na naunahan ka niya kay Eileen, 'di ba? Alam niya na nalamangan ka.
Nalamangan kanya kay Aileen. 'Di ba? Alam niya na nasaktan niya ang damdamin ng kanyang asawa. Alam niya na hindi siya naging mabuting asawa. 'Di ba? Lalo na nga at sabi nga ng doktor, baldado siya pero nakikita at naririnig ang mga nangyayari sa kanyang paligid at alam mo yun. Tapos gagawin mo pa sa harap niya yan. Kung ikaw ang nasa ganung kalagayan, Kael, kakayanin mo ba? 'Di ba? The same pain, the same hurt na ibibigay sa iyo ng ganoon na wala kang magawa. 'Di ba? Do you really deserve it? 'Di ba? Na kahit na mag-sorry ka, hindi na nila maririnig kasi nga hindi ka na makapagsalita. Ganun ka ba kawalang puso? 'Di ba? Huwag ka naman tumulad doon sa mga wala na talaga mga puso. Oo, na don't play, sabi ko nga, you don't play God. You don't play that powerful because that same power that you think you have, diba, will make you explode. Okay? Ayan para sa mga taong ganyan, sige, habang nasa kapangyarihan, ganti-ganti, may kapangyarihan, may power, ay naku, I'm telling you, you're going to self-destruct if you have too much power. Okay, hindi maganda rin yan. Okay, pero ito, basahin ko lang ang ilan sa inyong mga reaksyon. Sabi ni Lily Gadaingan, alam mo Kuya Kael, dapat hindi ka na gumanti kasi gumanti na nga ang Diyos sa kanya. Yon, pwedeng ganti ng Diyos o aral ng Diyos yung pagkabaldado nitong si Jimmy. Ayan, dahil sa ginawa niya, nako, kasalanan ang ginawa mo Kuya Kael, lagot ka. Dapat hinayaan mo na lamang ang Diyos na magparusa sa kanya. Kung kaparusahan man o leksyon ang tinuturo nga ng Diyos, kasi ngayon ang sabi ko kanina sa umpisa pala ng programa natin, vengeance is mine, said the Lord. Diba? And it's in the Bible. 'Di ba? Sa akin ang paghihiganti. Huwag ikaw ang maghihiganti. 'Di ba? Akin 'yun. Akin 'yun. Gawain ko 'yun. Huwag kang uhusga. Nang hindi ka husgahan. Huwag kang maghihiganti. Akin 'yan. Hayaan mo na ako diyan. Ayan, sobra akong nalulungkot. 1.5 mo na pala hindi ko matake. Ayan, okay. Sabi niya ni Alea, thank you. Yun, sabi niya Rita Nahial, ang labas tuloy, duwag ka kasi hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Masahol ka pa sa hayop. Yes, I think that's the appropriate term, dun sa kahayupan na ginagawa ninyo. Di ba pare, buhay pa itong si Jimmy. Nga lang, sabihin na nating wala siyang pakinabang. I mean, physically, abala na siya. Okay? Gulay. Sabihin na nating gulay. Kung tawagin, humihinga, buhay, pero parang ng gulay na nandyan lang, nakahiga. Tapos gumagawa kayo ng kalokohan ni Aileen sa harap niya. Dahil alam nyo, nakikita, naririnig. Di ba? You're making love in front of a sick person. You are sick in the head. I'm telling you, sira ulo mo, pare. Ikaw, Kael. Ginagawa mo yan sa harapan niya and you find pleasure in your heart na natutuwa ka na ganoon, sadista. 'Di ba? Ayan kung ano-ano pa yung mga lumalabas. But yes, iyan yung pagiging sadista na natutuwa ka kapag ka ikaw ay nakakakita ng tao na nasasaktan, ng tao na nahihirapan. At matinding klase pala ng sadista itong si Kael dahil walang kalaban-laban. Okay? At hindi makakaganti man lang yung tao na ginagawa niya ng ganung kalokohan, ng ganung, kumbaga halang ang sikmura mo, may sakit, baldado, nakikita kayo, naririnig kayo. 'Di ba? Alam mong walang kaganti-ganti, ni mamura ka, hindi ka mamura. 'Di ba? Wala na. Talagang nakikita ka na lang. 'Di ba? Masahol ka pa sa hayop. I'm telling you, Kael and Aileen. At ito naman si Aileen, gagarin. 'Di ba? Pumayag din na ganun para makapaghiganti rin. Kaya naman alisin nyo sa puso nyo yung paghihiganti. Ang daming mga nangigigil sa'yo, Kael. Babasahin ko na lang yung mga pangalan nila. Sina Angie Marilia, Janet Samontanes, and
Si Fernan Acuña, in fairness proud pa siya sa sarili niya. Sabi niya, hindi lang siya mahiya sa sarili niya. Karimari Marim. Ayan, Karimari Marim Kakael. Ayan, si Jovia Flores at si Ching Lumawag. Sabi ni sino to? Si Ching Lumawag. Ayan, ang sakit-sakit. Ayan, saan pa ba? Ang bad nyo sa may sakit. Rolisa Francisco. Actually, yun nga ang sabi ko, no? Feeling ko mas malala yung sakit ninyo kaysa dun sa taong baldado. Kasi yung taong baldado na walang kalaban-laban nga, I think meron niya mga, and I believe na meron niya mga realizations na, no, sa kanyang sa mga nangyari sa kanya, meron ng mga aral na siguro merong mga pagsisisi. Sigurado naman yan. Oo, na merong mga pagsisisi at gustong mapaigi ang buhay. Pero ikaw, di ba, na someone who finds pleasure o satisfaction and finds happiness doon sa paghihirap ng iba at lalong bababuyin mo pa, hindi ka na tao. Hindi ka na tao niyan, Kael. Kaya sa mga katulad ni Kael at ni Eileen o nagpaplano na gawin yan para makapagigante, stop. Huwag nyo nang gawin yan. Opo, huwag nyo pong gawin yan. Ako, natuto rin ako. Siyempre, tayo bilang mga tao, kapag sinuntok ka, gusto mo suntukin din. Diba? That's right. Pero kahit po sa boxing, ito kahit sa boxing na talagang suntukan ang labanan, enough is enough. 'Di ba? Na kapag ka nakaluhod ang kalaban, bawal mong suntukin. Kapag ka napahiga lalo ang kalaban, bawal mo nang suntukin. That's going to be a point against you. Kasi nga hilo na 'yun. 'Di ba? Hindi na, kumbaga, nawala na sa wisyo ng ilang segundo. You're not supposed to to kill. 'Di ba? It's a sporting game lamang. 'Di ba? Yung pagboboxing. Ganun din sa buhay. 'Di ba? Na kapag ka hindi na nga lumalaban o nakasurrender na or hindi man siya nagsusurrender, talagang mismatch kung sabihin natin, wag nyo nang paglaruan pa. Biruin mo naman, sige, ihalin tulad pa natin. Inhalin tulad natin sa boxing, di ba? Kung kailan pumapagitna na yung referee, kapag ka talagang hilong-talilong na yung kalaban, kailangan ng pumagitna kasi pwede nang ikamatay yun nung kalaban sa boxing. Sa basketball naman, if you are a professional basketball player, sabihin na natin, wag na tayong lumipat pa sa NBA. Sabihin na natin PBA player ka. 'Di ba? Makikipag one-on-one ka sa isang 15 years old na varsity player, 'di ba? Mga high school player. Tapos kakaldagan mo ng husto, 'di ba? Mamamain mo ng husto. Mismatch na mismatch kayo. 'Di ba? Tapos pipilayan mo pa, gugulangan mo pa one-on-one. You're a professional basketball player. Tapos 'yon, amateur lang 'yon, nag-aaral pa, mahina ang katawan. Ikaw ang dami mo ng training, 'di ba? Tapos malamang hindi pa magaling mag-dribble yung bata, ipinapahiya mo. Do you find pleasure in your heart na tutulungan mo ba talaga siya o pinapakita mo sa kanya na you're never going to be like me? 'Di ba? Na ang layo-layo natin, mismatch tayo at talagang dudurugin kita. Ganun ba talaga? O ganun ba talaga ang ugali na meron ka? That's not being competitive. That is being sadistic also. 'Di ba? Na alam mong nasasaktan na yung tao. Meron yung meron yung nagbibigay ka ng challenge. Iba yung china-challenge mo yung tao, iba yung binabastos mo na yung tao. 'Di ba? Ayan, kapag ka nakaluhod na, humingi na ng patawad. Kung hindi mo pa mapatawad sa ngayon, sabi mo, sige, tsaka tayo mag-usap. Hindi pa kita mapapatawad. 'Di ba? Pero kapag ka naman din wala nang kalaban-laban, there's no point in apologizing to you. 'Di ba? If you're in a better position, kapag ka mas maganda yung position mo, bakit ka pa mag-expect ng patawad? 'Di ba? Bakit ka pa, kung ayaw niya o gusto mo, you are in a better position. Hayaan mo siya. Because vengeance is mine, said the Lord. Yan ang uulit-ulitin ko, ha. Kaya
sa mga panahon, sa mga oras na gusto nyo maghiganti dahil may gumawa ng masama dahil sa inyo, sinira kayo, binaboy kayo, yan yung mga nababasa ko lately, Ayan, and it's really sad na binaboy, na lahat na dinamay nang dahil sa paghihiganti, nang dahil sa sama ng loob. Please, Filipinos, magbago na tayo. Wala hong lugar ang samaan ng loob at paghihiganti para sa isang bansang Kristiyano na ipinagmamalaki natin. 'Di ba? Kristiyano tayo, sabi nyo 'Di ba? 'Yun ang ginagawa natin tapos ganyan. Oo, meron tayong mga pusong mapaghiganti. Sana you find it in your heart na magpatawad. Yun pa rin ang the best, at ipagpasa Diyos na yung paghihiganti para maging maluwag sa dibdib natin ang mga pangyayari. Okay? Kaya naman patuloy po tayong nananawagan sa mga taong mga mapaghiganti. Kung maghihiganti, huwag nang magpatawad. Okay? Huwag nyo nang sasabihin na I'm accepting your apology. But kids, go. Paghigantiin nyo ko. Oo. Do not believe those kinds of people. Sana hindi kayo bulag sa true colors, 'di ba, sa totoong kulay ng mga taong tinitingala ninyo. 14 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, at yan na nga po ang kabuuan ng kwento nitong si Kael ngayong araw na ito. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy forever. Kapamilya, bukas magsama-sama ulit tayo sa ating programa. Magkarinigan, magkakawayan, magkakwentuhan sa mga nalalabing mga araw ng ating pagsasamahan dito sa Dear MOR. #DearMOR. Prevent